Hi guys! Long time no video and so kumusta kayo? And yung mga fresh graduates dyan, bagong civil engineers, licensed civil engineers, so how was your board exam? Kumusta naman? And yung mga hindi nakapasa, okay lang yun. Marami pang time mag-take ulit. And don't lose hope, okay lang yan. Kung gusto nyo mag-work, pwede pa rin kayong mag-work. For today's video guys is gusto ko gawin na to every December, same last year, is bibigyan ko yan ng tips sa mga fresh graduates or mga bagong pasa na civil engineers. Bigyan ko ng tips at least makakatulong sa inyo for 2024. Ano yung mga idea or guide sa inyo. If gusto niyo mag-work, ano yung pwede niyo pasukan na trabaho, anong klaseng work. Okay, for today's video guys, disclaimer lang muna. Ito ay based lang sa experience ko as civil engineer na nag-work sa construction. So ito ay based lang sa knowledge and ideas ko na alam ko. Yung topic natin ngayon guys is, yung gusto kong i-share sa inyo is ano yung pagkakaiba ng field engineer and site engineer. Magkakatulad lang ba yan or ano? So explain ko na. Yung site engineers is, yung in-applyan nyo is a site engineer, yung mostly, yung time nyo guys is nasa site. So, more or less, 90% of your time is nasa site ka, nasa operations ka. So, ikaw yung nagmo-monitor ng daily activities sa operations. Yan yung work mo. So, yan yung work mo. So, more or less 90% of your time, nasa site ka lang, babad ka sa site. So, minomonitor mo yung trabaho ng site, ng operations, yung gawa na na-align sa target na activities na dapat tapusin for this day, for this week, ayun yung mga dapat kailangan, nag-manage ka ng resources, ano yung mga kailangan na materyales, na para mapagawa mo yung trabaho. Yan yung work mo as site engineer. So, yun. Ano ba yung mga posisyon as site engineer? Ano bang scope ko as site engineer? Depende yan guys. May site engineer, tinatawag natin na broad kasi. Yung site engineer, broad yan. Sa amin guys, yung mga site engineer, may mga work description sila. So, dito, may concreting engineer, may precast engineer, may line and grade engineer, may rebar engineer, may formworks engineer, may finishing engineer. Ganon. So, yan. Kung concreting ka, so yan lang yung work mo. As concreting engineer, kung rebar, work mo din as rebar engineer. Pero minsan, as site engineer, yung time natin, minsan lang tayo nakakapag-office. Yun yung time if mag-estimate kayo, if part sa scope work nyo, binibigay boss nyo na kailangan mo itong estimate. Example, concreting, estimate mo yung volume na bubusan mo. So, yan lang yung time na nag-office tayo. Same din sa rebar, yung time na mag-cutting list tayo ng mga bakal. So, yan yun. Yan yung time na mag-office tayo. So, ganun guys. So, yun. Yun yung site engineer. Yung field engineer naman guys, is yan yun silang mga, mostly yung time nila is hati. Example, 50-50, 50% nasa office, 50% nasa site. Ano ba yun sila ma'am? Yun yung mga engineers, example, na-assign ka sa engineering department. So, ano yung engineering department? Sila yung nagko-comply sa mga kailangan sa site. Sila yung mostly gumagawa ng mga office work. So, nag-a-approve ng materials na sa engineering yan. Nag-check ng methodology, qualification na sa engineering. Meron din yan sa QA/QC department. So, yun yung example, under ka din ng QA/QC department. So, ano yung QA/QC? Quality Control and Quality Assurance Engineer. So, yung time mo, ikaw, yung trabaho mo is sa office, kino-comply mo yung mga, dapat alam mo yung based sa plano, ano yung mga materials na approve or ano yung specification ng materials, yun yung gagawan mo ng papers, papa-approve ka, maggagawa ka ng methodology, and i-check mo yan sa site. If ibibigay mo kasi yan sa site engineer, tapos punta mo na site, if tama yung implementation, tama yung ginagawa nila, i-check mo yun. So, yan yung tinatawag na nag-field ka. So, pinupuntahan mo yung site. So, hindi ibig sabihin na punta ka doon, babad ka sa site. Balance yung time mo na nag-office ka, punta mo na sa site, check mo yung nagagawa ba nila yung tamang design or tamang methodology. So, yun. So, yung field engineer mostly sila yung mga nagbibigay ng technical guidance sa site or sa operations. Yan yun. So,
sa construction site dito sa amin, guys, may operations, may engineering department, may QC, QA department, may office, ganon. So, may office engineer, may office din. So, may mga yung sa office engineer, sila lang yung sa office lang talaga. And yung yung sa engineering nga, yun yung sinabi ko na hati yung time, yun yung sila yung nasa mag-field minsan, and may time din na office lang. May QC/QA yan din sila na flexible din. Yung QC/QA may time din na sa site and may time din na office lang. Then yung operations na group, yan yung talagang babad sa site. So yun yun. May kung sa outside naman may hindi ka sa GenCon o hindi ko general contractor yung napasukan mo. So, mga specialty contractors, so mga specialty works, example, waterproofing na contractor, yung sa mga windows na contractor, yung mga, example, yung mga supplier ng yung mga supplier ng glasses, yung mga supplier ng mga, kagaya kay Sir Slater, yung light block niya or bago yun, may light panel din siya. O yan yung specialty contractor sila. So yan yung, kung apply ka doon, na nasa operations ka, hindi ka sa, example, kasi may iba sa fabrication. Ikaw, nasan ka sa operations. So yan yung, tinatawag ka na field engineer kasi may time na nasa office ka and may time na nag-field ka. Pinupuntahan mo yung mga projects na nahawak mo. So, chine-check mo yung gawa ng mga workers to site, tama ba based sa methodology, based sa technical design, or based sa design na dapat na ipapa-implement, or based sa tama ba yung methodology na ginagawa nila. So, yan yung work as field engineer. So, yan yun, isa sa example. So, ikaw, waterproofing contractor ka, check mo yung gawa doon sa mga workers mo na nandun sa site. If tama ba yung system or tama ba yung methodology, baka may shortcut silang ginagawa. So, yun. Tayo yung nagbibigay guidance and ini-ensure natin na tama yung implementation and trabaho ng workers natin. So, yan yung work as field engineer. Aside sa site engineer na sila talaga yung nagpapatrabaho at nagpapa-implement sa site. Yan lang yung kaibahan nila. Partly, medyo same sila in terms if magsa-site na yung field, and yun lang. Yung pagkakaiba lang talaga nila is yung work hours or paghatian ng trabaho. Kasi yung site talaga is, site engineer is nasa site talaga, nasa operations ka, babad ka. Yung field engineer is minsan nasa office ka and nasa site. Yun. So, yun lang guys. So, hope may natutunan kayo and may natutunan kayo sa mga na-share ko. And please, don't forget to comment down below if may mga gusto nyong pag-usapan natin. And please like and subscribe and click the notification bell button for more upcoming videos. Bye-bye!